Hello mga kaulam, bulang lang muna nga tayo ngayon at sinaing na tilapia. Sinaing ko yan sa kalamyas na tuyo mga kaulam para walang mantika. Ang asawa ko naman ay prito, ayaw niya ng sinaing. So pinagprito ko ng bukod. At tingnan ninyo ang aking bulang lang. May bunga ng ng malunggay na manamis-namis, hindi na siya mapait. Tapos maraming sitaw, maraming okra at ang kalabasang iyan ay padala ng inay galing sa Pilipinas. Salamat inay. Dinamihan ko talaga mga kaulam ang gulay kaysa sa kanin dahil alas 7 na ng gabi. Ngayon nga pala ay biyernes mga kaulam. At sobrang pagod ko sa school dahil may events ang mga bata at may birthday pang isa kong estudyante na sa classroom nag-celebrate. Eh kahit half day lang kami, ako'y napagod masyado. Napakasarap nga mga kaulam ng aking tilapiyang sinaing sa kalamis. Kapag mga kaulam ang tilapia ay sariwa, manamis-namis, pero kapag ito'y binasa mga kaulam, may diferensya talaga, may kulang sa lasa. Ito na ang kwento. Pagdating ko sa bahay ng alas 12, pagod na pagod ako, pero nagluto pa rin ako. Nauna akong dumating kaysa sa asawa ko. Nung dumating siya, hindi pa kami bate. Nag-away kami kagabi dahil sa chicheria. Ito, ikwento na ko na sa inyo ang chicheria na yon. Bumili siya ng maraming chicheria. Lagi ko siyang binabawalang bumili ng maraming chicheria. Dahil ang mga bata, kain ng chicherya. Nawawalan sila ng ganang kumain ng maayos sa pagkain. Tapos, kahit ako sa sarili ko, hindi ko mapigilan ang aking sariling hindi kumain ng chicherya. Kaya sabi ko sa asawa ko, huwag kang bili ng bili dahil kaming mag-iina, hindi kami nakakapigil. Aba, kung ano-anong sinabi ko, ayaw ko daw, wag daw akong kumain, wag ko daw siyang pigilang bumili. Ay di nagtampo ang madam, at di sabi ko siya, kung ngayon dila huwag na muna tayo mag-usap at ako'y narurumi sa iyo. Yun nga, magdamag kaming natulog kaming hindi kami bate, tapos pagising ng umaga hindi pa rin bate, hinatid niya ako sa school hindi pa rin kami bate, hindi kami nagkikibuan sa sasakyan. Dumating ako nauna ako sa bahay, pagdating niya hindi pa rin kami bate. Ayun, nagbukas siya ng laptop, nagtrabaho siya, nakaupo siya sa floor, doon sa laptop, masakit yung sa likod Binigyan ko siya ng maliit na table yung ginagamit ko pag nag-online class ako. O di nagbati kami dahil sa online nagbati kami dahil doon sa maliit na table, tawarin. Nakakarumi. Tapos nga, ayun, pagkatas ko magluto ng mga alas 2, tinanong niya ako kung anong oras daw kami kakain. Sabi ko mga alas 3 magla-live ako dahil namiss kong mag-live. Di humiga muna ako mga kaulam habang naghihintay ng alas 3. Ayun, nakatulog. Dahil ako apat na oras lamang ang tulog ko nung gabi. Tapos, ang ginawa naman ng asawa ko, kinumutan pa ako at nilagyan ako ng aircon, di lalo na palalim ang aking tulog. Alas 7 na ako nagising mga kaulam. Tapos sabi niya sa akin, ay siya naghahanda na ng papunta ng mosque. Sabi ko, hindi namin niya, kumain ka na dyan at hindi ka pa nagising kanina. Sabi ko, paano ako magigising? Nilagyan mo akong aircon. Tapos iyon, sabi niya, kumain ka. Sabi ko, gabi na alas 7, hindi na ako kakain. Sabi niya, hindi ka pwedeng hindi kakain. Kahit gulay kumain ka dahil hindi ka pa nananghalian. O, di ba mga kaulam, ang haba ng hair ko. Concern na concern si Mr. Di ako yung kumain at baka ako'y masarmonan pa. Sabi niya, ipapunta muna daw siya ng mosque. Di iyan, mas dinamihan ko nga naman ang gulay ko kaysa sa kanin mga kaulam. Napakasarap naman pati ng sitaw. Ang sitaw ginawa kong half cook, malutong-lutong. Ang okra half cook din. Tapos mga kaulam, perfect ang aking tilapia na sinaing sa kalamyas na tuyo. Mahigpit. Hindi ko na rin naulam yung pritong tilapia na niluto ko para sa kanya. Sobrang dami naming ulam ngayong araw na to dahil nilutuan ko ang mga anak ko ng chicken pastil, hindi naman kinain. Bukas daw nila kakainin. Dahil kinain daw nila ay yung aking pastang dala-dala. Halatang bagong gising si kaulam, namamaga pa ang mata, pero nyo alas 7. From 2:30 to 7, abay mahaba-haba din iyon. Bawing-bawi ako talaga sa puyat kagabi. Aywan ko baga kagabi, ako'y napasarap ng paglalaro sa cellphone. Alas 12 na ako mga kaulam natulog, tapos alas 4 gising na ako dahil nilutuan ko ng Korean pansit, yung japchae, ang aking mga co-teacher at ako'y napa-promise. Hindi ko talaga siya na-vlog pero mga kaulam, perfect yung luto ko kagabi, kanina madaling araw. Hindi ko na na-vlog dahil naglobat ang aking cellphone, kailangan ko munang i-charge. Grabe, pati kalabasang padala ng Eneganon sa Pilipinas ay napakasarap talaga mga kaulam. Ay, ewan ko baga, na-miss ko talaga ang gulay. Ilang araw akong hindi nakagulay ba. Ayan, namis ko di na sabi ko kakain muna. Tapos nung dumating ang asawa ko galing sa mosque, bakit daw hindi ko inubos ang isda? Sabi ko sadyang hindi ko inubos yan, pati yung prito mo na tilapia hindi ko na rin nagalawan para ipapakain mo sa ating pusa sa baba ng building. Sabi ko himayin muna, tanggalin muna ang tinik dahil baka matinik ang mga isda sa lalamunan, mahirap na. Gusto ko sanang mamalengke ngayong gabi mga kaulam dahil mura baga ang isda pagka gabi. Ang problema naman, ako'y tinatamad. Tapos bukas ng umaga sabi ng asawa ko, huwag daw akong mamamalengke dahil ipapaayos daw niya ang sasakyan at may
may diferensya ang radiator. Malay ko kung alin iyon. Ipapamalengke ko pa naman sana ang mga kapatid ko bukas at dadalan ko sana ng isda. Ay di, ano kayang gagawin ko? Siguro binalang ako mamamalengke. At sa linggo ko dadali ng isda sa kanila. Dahil doon sa kanilang lugar ay walang sariwang isda. Ayaw na ayaw ko naman mga kaulam ng aking pamangkin at aking mga kapatid ay kakain ng hindi sariwa.